Hindi lang tsuper ang nahihirapan. Ang epekto ng krisis sa gasolina sa bawat Pilipino sa kasalukuyang krisis sa presyo ng langis, hindi maikakaila na ang mga tsuper at manggagawa sa transportasyon ang pinakaunang at direktang naapektuhan. Gayunpaman, hindi sila lamang ang nahaharap sa matinding pagsubok. Maraming sektor ng lipunan ang nahihirapan ding makasabay. Kung sakaling magkaroon ng biglaang pagtaas ng pamasahe, mahalagang isaalang-alang din natin ang kalagayan ng mga sumusunod. Mga manggagawang tumatanggap ng minimum na sahod, ang kanilang kita ay eksakto lamang para sa pangunahing pangangailangan, kasama na ang pamasahe papasok at pauwi. Bawat piso ay may itinakdang gamit, kaya kahit maliit na dagdag tulad ng 5 piso ay malaking dagdag na pasanin para sa kanila. Kinakailangan nilang magbawas sa ibang gastusin o maghanap ng paraan upang makatipid. Kung kaya nilang magbigay ng dagdag, ito ay malaking tulong. Ngunit kung hindi nila kayang maglabas ng karagdagang halaga, hindi sila dapat pilitin dahil ramdam din nila ang bigat ng sitwasyon. 2. Mga mag-aaral. Ang baon o allowance ng karamihan ay nakabatay lamang sa dati nilang gastusin sa pamasahe. Dahil ang mga magulang nila ay apektado rin ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi tiyak kung makakapagpadala pa ng karagdagang halaga. Dahil dito, pinipilit nilang magtipid hanggat maaari. Ang bawat sentimo ay mahalaga para matugunan. Hindi lang ang pamasahe, kundi pati na rin ang ibang gastusin sa pag-aaral upang hindi sila mapilitang tumigil sa pagpasok. 3. Mga pamilyang nasa mahigpit na badyet. Maraming pamilya ang may badyet na sapat lamang para sa isang buwan at wala nang natitirang pondo para sa mga hindi inaasahang gastusin. Ang anumang dagdag sa pamasahe ay mangangahulugan ng bawas sa iba pang pangunahing pangangailangan o mas malala ang pagkautang upang makaraos. Para sa kanila, ang bawat halaga ay inilaan na para sa pagkain, gamot o kuryente, kaya't kahit kaunting pagbabago ay malaking bagay na. Mga pasaherong may ibang prioridad, may mga pasaherong pinipiling sumakay sa pampublikong sasakyan, hindi dahil gusto nila, kundi dahil ito lang ang kaya ng kanilang bulsa. Ang perang nakalaan para sa pamasahe ay minsan ay dapat sana ay para sa gamot, pagkain o pangunahing pangangailangan. Kung minsan ang hindi pagbibigay ng dagdag ay hindi dahil sa ayaw nilang tumulong, kundi dahil wala na talaga silang maibibigay. Sa katunayan, ramdam na ang bigat ng krisis dito sa Baguio City. Maraming tsuper at operator ang napilitang tumigil sa pagbiyahe dahil hindi na nila kinakaya ang gastos. Gayunpaman, marami pa rin ang patuloy na lumalaban at bumabiyahe para maghatid ng serbisyo sa kabila ng lugi at hirap. Dahil dito, nananawagan tayo ng pagkakaunawaan mula sa magkabilang panig. Habang nirerespeto natin ang hinaing ng mga tsuper, kailangan din nating intindihin ang sitwasyon ng mga pasaherong walang kakayahang magbigay ng dagdag. Ang pagtutulungan ay hindi pilitan.